Nadiskarga kami mga parts. Nagtulak kami ni sir. Buti na pa si sir. Pag start ko, ayaw mi-start. Ang hina ng redundo. Ngayon pinatulak namin kay sir. Nagpatulong kami. Buti hindi pa umalis. Yung pinag-wrap-upan namin. Gis lang yung ano namin mga parts yung gauge. Dapat yan 12. Nalobat na naman siya. Ibig sabihin, natatalo yung kuryente. Natatalo siya pagka binubuksan natin yung mga electric fan, yung aircon, yung ilaw. Nauubos yun naman ng baterya. Ito, may nabasa tayo rito. Sabi ni Ivan Reyes, boss, gawa ka naman ng video about kung pwede magsakay ng tao kapag may LTFRB franchise ka na. Please. Di mo, di mo narinig? Ano daw, kung pwede daw ba magsakay ng tao pagka may LTFRB franchise ka na? Yun ang tanong niya. Wala tao eh. Hindi bawal tao. Sino magdadrive pag walang tao? Wala magdadrive. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. November 12 ngayon, Wednesday 2025. Time check, 9:56 AM. First booking namin from Nagkaisang Nayon, going to Caloocan South sa halagang 602. Ang layo ng pickup location ay 2.1 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Kakatapos lang ng bagyong uwan mga pards. Biyahe na tayo. Etong Novaliches, hindi siya gano tinamaan ng malakas na bagyong uwan. Kaya maraming salamat kay Madam Sierra Madre. Niligtas kami. Kasi pagdating ng Novaliches, Quezon City, mahina na yung bagyo mga parts. Nasira na yung mata ng bagyo bago dumating ng dito sa Metro Manila yung bagyo mga parts. Medyo malakas pa rin yung hangin. Tinangay nga yung bubungan ni tatay. Kaya hindi kami nakabiyahe. Nag-repair kami ng, ng bubungan ng bahay ni tatay. Yung ano lang, mga 1/4 lang naman ng bubungan nilipad na bulok na kasi. Kaya nilipad na siya. Si tatay lang kasi nagkukumpuni nun eh. Alalay lang ako, taga-hawak. Napakit ulit kami ng bubungan kahapon. Ginawa namin yung ano, kaya ngayon lang ulit kami bibiyahe. May nag-vlog nga eh. Parang taga ng gobyerno, pag-asa ata yun. Wala raw kinalaman si Sierra Madre sa paghina raw ng ulan ng sabi. Ay basta, di kami naniniwala sa'yo. Basta kami naniniwala kami na pinoprotektahan kami ni Sierra Madre, di ba? Kasi nawasak niya yung ano eh, yung pag-ikot ng sirkulasyon. Pag-ikot, sirkulasyon pa eh, no? Ng bagyo. Yung mata ng bagyo nasira ni Madam Sierra Madre. Napanood ko yun eh, may nag-vlog na ganun eh. Pumunta sila sa ano, parang newscaster, pumunta sa government na sa pag-asa ata yun. Hindi ko lang sigurado kung ano yung government yun. Sinabi niya na ano daw, hindi daw talaga yung Sierra Madre nakapagpapahina ng ulan. Pag tumungtong daw sa lupa, matik daw nahihina na yun. Pero sa palagay ko hindi. Kasi bago tumungtong ng lupa, dadaanan niya muna yung Sierra Madre. Pagpapunta ng Metro Manila o mga ano, ganyan, mga pards yung bagyo. Dumadaan muna talaga sa Sierra Madre kasi napakalaking wall ng Sierra Madre, mahaba. Mula Cagayan hanggang makarating ng Quezon Province mga pards. Ganong kalawak ang ano, ang Sierra Madre. Halos buong Luzon natakpan ng Sierra Madre. Kaya naniniwala kami, maraming naniniwala na protektado kami ni Sierra Madre. Umabot doon sa ano, kabundukan. Kaya yung bagyo, humina na. Humina na siya. Kasi tumama sa mga ano, tuktok na may mga kahoy. Mga kahoy yan niya, kaya humina. Kaya masama rin kakalbuhin mo yung bundok eh. Pagka kinalbo mo, wala na tayong proteksyon. Wala na tayong mga proteksyon, dire-diretso yun. Dire-diretso na yung hangin. Ayun, pag napangga siya doon, humihina. Humihina. Kaso mga pards, ang problema natin, dito na kami mga pards, malapit sa may pick-up location namin. Kakanan na kami sa kantong to. Ito na yung first booking pick-up natin. Ito sa may Josefina Village. Along ano to, General Luis. Bayan ng Novaliches pala. Pick up tayo mga pards ng first booking natin. Ang pick up natin mga pards, milk tea supply. Yan mga pards, yung pick up natin, mga box ng milk tea supply. Sure tayo. Mukhang mahirap maghanap ng kasabay ngayon mga pards. Kaya diskarte namin, didiretso muna namin ni tatay ito. Papunta ng drop-off location. Pero habang binabaybay namin, gumagapang lang kami. At nakatingin ako sa apps. Baka may sabay pa tayo eh. Pero pagka malapit na tayo sa drop-off, wala pa rin tayong nakukuha. Didiretso na namin ito mga pards. Medyo matumal ngayon eh. Dahil Wednesday, kakatapos lang ng bagyo. Wala kami nakuhang kasabay mga pards. Kasi 300 kg lang naman hinahanap namin. Konti lang yung space na ano dyan eh, bakante. Nandito na kami sa may
bandang ano na to, 8th Avenue. Liliko kami ng 10th Avenue. Doon yung deliver namin. Malapit na. 1.4 kilometer na lang yung drop-off namin mga pards. Tignan natin mga pards. May tumatawag sa akin na regular client namin, yung mga stainless. Parang may gusto siyang ipa-deliver papuntang Quezon. Pagka nagkataon, baka mag-stroll kami ni tatay papuntang Quezon nito ngayon. Pero hindi pa nag-reply kung kailan. Sabi niya na kung gusto ko daw kuhanin. Natanong niya ako. Dito na tayo mga pards sa may 10th Avenue. Sa kabila nito, pagtawid ng Rizal Avenue, doon na yung deliver namin. Yung drop-off location natin. Napansin ko lang ngayon mga pards, yung pamasahe nila alam mo parang mababa. Kasi kanina may nakita akong booking mula ron sa amin papunta ng Pasay. 700 plus lang. Samantalang dati nasa 900 plus na yung ganung papuntang Pasay. Yung mga regular na pamasahe yun Ang baba ngayon ng bigay ni Lalamove. Hindi naman nagbaba ng pamasahe si Lalamove mula nung January 2025 hanggang ngayon. Pero yung pamasahe niya parang mababa. Wala sa base fare yung bigay niya. Kahit nga may kidlat mga pards Yung pag may kidlat ay na regular booking na pamasahe. Yung regular na pamasahe pala ay yung pinaka-regular niya. Pag may kidlat. Pero pagka walang kidlat yung kukunin mo, mababa. Wala sa base fare. Parang ganun ngayon. Napapansin ko lang November na, ganun pa rin yung mga pamasahe ni Lalamove. Kaya kailangan talaga pagpapasok kayo dito, tibay na lang at lakas ng loob ang panlalaban nyo. Kumbaga parang ang Captain Barbell. Tibay at lakas ng loob ang iaalay para lang sa'yo. Ganun ngayon ang motivation mo para kayanin mo dito. Kung tayo mga parts, sa drop-off location natin ng first booking. Tao po! Ayan na mga parts, binababa na yung items ng first booking. Drop-off tayo. Milk tea supply, ayan. Shop meals. Vlogger sir, vlogger yung tatay ko Ano oras na tayo? 12. Mag-alas 12? Quarter to 12. Na-drop off na natin. Traffic mga pag. Shortcut lang kami para makarating dito. Sobrang traffic. Yung Quirino Highway, napaka-traffic. Doon sa may Baysa, bago dumating doon, layo. Pumasok kami sa looban na Reparo, Baysa. Reparo, Santa Quiteria pala. Doon kami dumaan. Itong nakalagay sa may booking namin mga pads. Drop-off location nakalagay. Selfie with customer. Picture yata kami, dalawa ng customer. Di ko alam bago lang kasi kay Lalamove to Itong ganitong parang may booking na mag-selfie. Kaya mga parts, ano ba ginagawa nyo pagka ganito yung booking na nakuha nyo? May nakalagay na selfie with customer. Kunin natin yung bayad mga parts. Ma'am, 600 to ma'am. 602. Ma'am, dito ba nag-book nito ma'am? Ma'am, ano to ma'am? Ba't may ganito? Selfie with customer. Yung wala yan. Sila po yung sila nag-book nito. Sige. Siguro, items na lang pipicture ko. Pwede na to, Yung mga box na lang, Eh, mga parts, tumawag yung regular client namin. Dadalhin daw ng Atimonan, Quezon. Dito magmumula sa Caloocan, yung pickup. Dadalhin ng Atimonan. Ang bibigay niya daw sa amin ay 5,000. Ang balak niya, sabi niya, bumiyahe daw muna ng umaga hanggang tanghali. Hanggang hapon. Tapos, pick-upin daw namin ng bandang alas 4 kasi alas 5 yung sarado ng warehouse. Pick-upin alas 4, iuwi daw namin sa bahay. Tapos, ibiyahe daw namin ng mga madaling araw kahit alas 12 ng gabi kasi ang estimated na time of arrival doon mga parts 4 hours and 30 minutes. Kaya sabi nila sir, ihatid daw namin madaling araw para umaga nandun na raw kami sa may drop-off location. Bukas ang pick-up mga parts ng hapon para Biyernes ng umaga daw nandun na raw kami sa may drop-off. May i-deliver na daw namin yung mga tubular na i-deliver. Yung dami na palang booking lumabas. Puro pooling booking. Time check tayo 12:39 PM mga parts Ang tubular pala mga parts hindi pala tubo. Ganyan pala, parang pa-rectangle siya. Yan, ganyan siguro kalaki yung lapad. Tapos ganyan kanipis. Parang ganyan. Parang ganyan nga pag hinawakan mo siya. Kasi nag-send sa akin sa messenger ko ng picture kung anong dadalhin namin. Kaya bukas, meron na kaming booking. Ay, hindi pala booking yun kasi regular client Kumbaga, meron na kaming biyahe bukas. May naka-ready na tayo na biyahe bukas. Pero isang matinding labanan to. Malayo-layo to mga parts. Atimonan, Quezon. Siya? Tinignan ko sa map 186 kilometer. Pag dito tayo dumaan sa may expressway, South Superhighway, tatagos tayo ng San Pablo. Pag doon ka dumaan. Pag dito ka naman dumaan sa may sa may Antipolo, diyan ka dumaan ng Quezon dyan, nasa 189 kilometer naman. Lamang siya ng 3 kilometer pagka sa South Superhighway. Pag nag-Antipolo tayo, walang bayad mga parts, walang expressway. Pag nag-South Superhighway tayo, may bayad. Ito si Sir Eugene Haino, yung mga deliver ng mga stainless steel. Nagtitinda sila ng mga stainless steel mga parts. Sa Haino Steel Trending. Yung biyahe namin nakaraan sa kanya mga parts, yung papuntang Malolos. May dala kami na malaking
Bilog ba yun tayo? Ano ba dala natin nun? Na dinagdagan niya yung pamasahe. Kable. Nakarolyo. Ngayon, nakarolyo pala ng mga kable. Na-pick up namin ng Manila yun, dinala ng Malolos, Bulacan. Ang binayad sa amin, 3,000 mga parts. Galante yun sila, sir, pagka nagpapadeliver. Time check, 1:10 p.m. May second booking na kami. From Pag-ibig sa Nayon, going to Caloocan North sa halagang 738. Ang layo ng pick-up location ay 1.6 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Prince Ryan, vlogger din ng Lalamove. Oo, nakakuha ng... Pick up natin mga parts. Oh. Bicol? Ngayon lang? Nakarang linggo? Layo ah. Gismil. Ayan yung pick up natin mga parts. Mabigat. Sakto lang. Kayang-kaya ni tatay. Ito tayo magbibigay mo. Payo na ano. Pag nagpayo ako, pare-pares tayong mahina kikitain. Asa motor ka naman? Pero dyan ka sa loob. Ano ka dyan? Sideline mo lang yung... Mag-uwi yan. Yung sideline. Ilang piraso ba yan, sir? 5 lang. 5. Eh, mga parts, pick up na natin. Ito, alam ko nag-abot ka na. Dapat eh, kaso. Di na tuloy. Ayaw ni tatay pumayag eh, mag-abroad eh. Tatay na lang magbiyahe. Tapos yung driver. Wala kasama sa tatay magbiyahe. Oo. Wala tayo. Shoutout pala mga pards sa may ERCN. Dito yung pick up natin. Ayun, ang dami nagpipick up dito. Today's video, Today's video daw, sabi ni ma'am. 1.5, 5, dalawang primer. 2, 3, 4, 5, tapos dalawang primer. Tama ma'am? Tama. Okay na po. Okay na. Ito mga pards. ERCM. ERCM, shoutout. Time check, 1:51 p.m. Nakakuha kami ng pangsabay mga pards. From Sangandaan going to Gulod sa halagang 285. Ang layo ng pickup location ay 4.5 km. 1,000 kg to, pulling booking. Papunta na kami sa may pickup location. Bale, madadaanan natin mga pards yung pickup location sa may Sangandaan. Nasa may Balintawak na ako eh. Along Quirino Highway, Sangandaan, malapit lang naman. Kaya madadaanan namin. Sinabay ko na. Walang makuha na booking dito. Hirap pang maganap ng booking na pangsasabay natin yung regular booking. Kahit sana 600 kg, kasya pa eh. Pwede na to, tinawagan ko, kahoy daw yung pipick upin. Madagdagan lang yung booking natin ba, okay na. Ayan o, nandito kami sa may, ano to, A. Bonifacio ba to tayo? Oh, A. Bonifacio. Kaya lagpas lang namin ng Balintawak, Cloverleaf, Tunderecho, Expressway, NLEX, North Luzon Expressway. Dito tayo sa Quirino Highway. Akyat tayo ng tulay, pa Balumbato, Quirino Highway. Pagka mahirap yung booking mga parts, kumuha. Kanina, ang hirap kumuha eh. Maraming booking, kaso mga, ano, mga kuwang-kuwang, mga mabababa yung mga pamasahe. Tapos puro pooling. Kaya nag-abang talaga kami na makakuha na regular booking na maganda-ganda yung pamasahe. Yung deliver pala ng unang nakuha namin, second booking, papunta ng ano, Tala, Caloocan North. Ayan no, traffic na naman bago mag-Baysa, Santa Quiteria. Lagi naman madalas traffic dito mga pards. Itong Baysa na to, papuntang Baysa. Kasi masikip yung crossing dun eh. Daming lumalabas, pumapasok, kaya nagkakatrapikan. Tagal na nito, nag-jeep pa ako, bibiyahe pa ako ng jeep dito. Ganito na tong lugar na to, traffic lagi. Ito, may nabasa tayo rito. Sabi ni Ivan Reyes, boss, gawa ka naman ng video about kung pwede magsakay ng tao kapag may LTF RB franchise ka na. Please, gawan mo natin tayo ng video. Yung tanong niya, di mo, di mo narinig. Ano daw, kung pwede daw ba magsakay ng tao pagka may LTF RB franchise ka na? Yun ang tanong niya. Wala tao eh. Hindi bawal tao. Sino magdadrive pag walang tao? Wala magdadrive. Ano lang, 3 passenger lang mga parts pagka may LTF RB franchise ka na. Bawal na yung magsakay ng tao, mga arki-arkila. Halimbawa, mga outings, ganyan, magkasakay ka, arkilado ka. Hindi mo kilala yung sakay mo. Kung sino-sinong Poncio Pilato yung mga sakay mo. Bawal. Kasi iba yung franchise ng pampasahero, iba yung franchise ng truck for hire. Ang kinuha natin franchise ay truck for hire. Ibig sabihin, for delivery lang tayo. 3, isang driver, 2 pahinante. Yun ang pwede mong isakay. Pero sabi nila, sabi nung pinagpalakaran namin, kasi ang hirap ng proseso pag kumuha ka ng LTF RB franchise, kaya nagpalakad lang ako. Sabi sa akin, pwede naman daw magsakay ng tao. Basta kamag-anak mo, yung mga sakay mo. Halimbawa, kapatid mo, ganyan, nanay mo, tatay mo, ganyan. Tapos kasama nyo daw yung may-ari ng sasakyan. Para pag chinek, sino ba may-ari? Siya, matuturo yun. Ayan po yung may
sakyan. O ano mo yung mga sakay mo. Nanay ko, tatay ko, anak ko, kapatid ko, kuya ko. Ganon, masasagot mo. Gaya nung nangyari sa amin nakaraan. Naalala nyo ba yung vlog ko na Santa Cruz, Zambales? Diba, may sakay ako nun. Nag-service ako sa mga kamag-anak ko. Tsahin ko, pinsan ko, tsuhin ko. Ayun yung sakay namin mga pards. Bale, dadalaw sila sa kamag-anak naman nila. Sa kabilang side. Hindi ko side ng kabila. Pero mga sakay ko, puro kamag-anak ko lahat. Pinuntahan namin yung Zambales nga. Pagpauwi kami, dubang kami ng Cavitex kasi taga Cavite yun eh. Sa may doon, sa may toll gate, may nag-aabang mga parts, mga PNCC. Ang PNCC, deputized ng LTO yun mga parts. Kumbaga yung panikit nila, pag tinikitan ka, tutubusin mo sa LTO main. Doon ka magtutubos ng lisensya mo, doon dadalhin. Kaya ang ginawa sa amin, nakita kami, napansin kami palabas kasi madaling araw eh. Tuwing halos madaling araw mga parts, nag-aabang talaga yun doon. Dumang kami ng madaling araw doon. Pinara kami kasi nakita nila may sakay kami mga tao sa likod. Pinara ako. Sabi niya sa akin, sino may-ari? Sabi ko, ako, papangalan sa akin. Tinignan, patingin ng nyo, ORCR, tinignan niya mga parts. Tsaka yung prangkisa, tinignan. Ikaw may-ari? Sabi ko, ako po sir, ako po nakapangalan dyan. Buksan nyo nga yung likod. Tapos sabi ko, family reunion sir, sabi ko. Namasyal kami sa mga kamag-anak ko. Mga kamag-anak ko rin po yung mga sakay ko. Ganun ba? Tapos pumunta sa likod, yung deputize. Tinanong niya yung mga sa likod. Di ko na alam, di ko na naririnig pinag-usapan nila eh. Tapos bumalik, binigay sa akin yung ORCR ko. Ano natin, yung mga papeles natin, binalik sa akin. Sige, okay na sir, pinalis kami. Ganun mga parts. Ibig sabihin, pwede, basta kamag-anak mo yung sakay mo. Meron kayong mga family reunion, family gathering, mga ganyan. Wag lang yung mapapatunayan nila na hindi mo kano-ano sakay mo, tapos arkila pa. Bawal kasi yun eh. Kumbaga, ibang franchise na dapat yung hawak-hawak mo, hindi na truck for hire. Ayun ang mga parts, yung masasabi ko tungkol sa pagsakay ng tao sa L300 na sakyan natin na merong prangkisa. Ayun, Ivan Reyes, nasagot ko na yung tanong mo, na i-vlog ko yung tungkol nga doon sa may sakay na tao kapag ka may prangkisa tayo. Pick up na tayo mga parts ng third booking natin. Pick up natin mga mga kahoy. Ayun mga parts, pick up natin. Kahoy na Anong uri ng kahoy ito tay? China. Palot China. Mga palot China ng kahoy. Mahaba pala. Patong. Tama lang tay. Atras mo. Yan. Huwag lang marami. Ayun, hindi naman kakasya sa butas eh. Hindi magkakasya yan. 8 yan, 8. 2, 4, 6, 8. 8. 8, sir. Pipicture ko tay. Okay mga pards, na-pick up na namin yung third booking namin. Ang una namin i-deliver, ito munang mga kahoy, yung pang third booking na na-pick up namin. Kasi madadaanan lang natin to papunta ng North Caloocan. Along Gulod to Quirino Highway. Ito muna i-deliver natin, kaya ang layo ng drop-off location ay 6.2 km. Alright, let's go! May nag-comment mga pards sa may huling vlog ko, yung wag mawalan ng pag-asa, makakakuha pa din. Nag-comment siya doon. Ang sabi niya, kung wala pala kayong regular client, 1-2 lang pala kita nyo. Tapos, yung gas nyo nasa 1K. Plus pangkain 200. Bale, tip lang pala kinita nyo this day. Kasi tip ko yun mga pards, nasa 520 yung tip na nakuha namin nun. Kung walang tip, wala pala kayong kinita. Pagod lang. Kasi nga mga pards, yung biyahe ko noon, nung vlog na yon na wag mawawalan ng pag-asa. Ang nangyari sa amin, meron ako regular client na dineliver. Papuntang Cavite. Tapos, nagabang kami doon sa Cavite. Ang tagal namin bago nakakuha. Nakakuha kami ng booking, papauwi, 2. Tapos, binigyan nga kami ng tip. Yung una, 400. Yung pangalawa, 120 binigay na tip. Bali, 520 tip namin. Sabi niya, kung wala pala yung regular client namin na 2,000 kasi binayad sa amin nun, wala pala kaming kinita. Hindi naman mga parts, meron pa rin. Kasi kung wala yung regular client namin, bibiyahe kami kay Lalamove dito. Mababago yung sitwasyon. Hindi kami mapupunta ng Cavite. Hindi kami mag-aabang na matagal doon para makakuha ng 2 booking na pabalik. Ganon talaga dito. Bago ka bumiyahe kay Lalamove, walang katiyakan na kikita ka ng maliit o kikita ka ng malaki. Basta, bago ka bumiyahe, positive ka lang, nakikita ka. Kasi dito naman mga parts, pagka bumiyahe ka kay Lalamove, hindi ka naman matatalo. Meron dito, maliit lang ang kikitain mo. Pero kung suswertihin ka, malaki ang kikitain mo. Ganito dito, walang talo dito na biyahe. Kasi yung kikitain mo sa biniyahe mo maghapon, di ba? May isosobra to sobra doon. Ang problema nga lang, kung maliit o malaki ang isosobra niya. Kaya
Kaya nasa inyo ng diskarte o pagtsatsaga, pagsisipag para kumita kayo. Kasi nga, di ba, lagi kong sinasabi sa inyo, kung negative ka bago ka bumiyahe, wala mangyayari, tatamarin ka, tapos sasabihin mo, late, uwi na ako, ganun. Pero kung positive ka, porsigido ka, yun, may pag-asa. Kasi lahat naman ng pag-asa, nasa pagsusumikap eh. Wala kang kapag-asa kung hindi ka magsusumikap, kung negative ka, nabibiyahe dito, di ba? Kaya mas maganda na yung positive ka, para laging may pag-asa na kikita tayo. Drop off na tayo mga birds. Ayan, mga kahoy, drop natin. Tingnan si tatay, may tama pa yung kamay, ayan, yung nagawa siya ng bubungan sa bahay, nadali ng yero. Dapat pala tayo, binidyoan kita tayo eh. Nung gumagawa ka ng bubungan, kinukumpuni mo yung bubong. No, dapat naka-vlog ka nun tayo. Hindi lang painante, hindi lang mekaniko. Ano pa, awag dito. Karpintero. Punta naman tayo sa may sunod na booking namin mga parts, drop-off location sa may Tala. Ang layo ng drop-off location ay 10 km. Alright, let's go! Saktong alas 4 mga parts. Nandito kami ngayon sa may Sabarte Road. Dito kami dumaan, papuntang Tala. Kakanan kami dyan sa may Camarin Road. Bale, nasa 5 km pa yung drop-off location namin. Balita tayo, si Tatang Enrile, Ponce Enrile, nasa na, parang 50-50 na. 101 tay. May natanggap kaya na yun? Na 100,000. Di ba pagka nakatugtong ka ng 100 edad, meron ka 100,000 na matatanggap sa gobyerno? Nakatanggap po pa kaya yun? May katungkulan yan eh, wala ka. Pag may katungkulan ka, wala. Ay, yung mga lang, mga mamamayang lang. lang. Eh, ikaw, pag umabot ka ng 100 years, alam mo pa kaya yun? Ako nakukubra lang 100,000 mo. Ha? Kasi hindi mo na alam yun. Baka alam mo pa, si si Apo Wangud nga eh. 100 years old din eh. May natanggap yata na 100,000 eh. Pumunta na Maynila eh, tinanggap yata yung Tok pa na. Oo. Tato eh, nagtatato pa eh. Check. Drop off na tayo mga parts, third booking. Time check tayo, 4:36. Ayun sir, ano yan? Membrane, pang yan sa autopropping sa mga mall. Autopropping. Yan. Hop. Wala, sir. Tiran natin mga parts. Naka-airphone ka pa. Nadiskarga kami mga parts. Nagtulak kami ni sir. Buti na pa ni sir. Pag-start ko, ayaw mi-start. Ang hina ng redundo. Ngayon, pinatulak namin kay sir. Nagpatulong kami. Buti hindi pa umalis. Yung pinag-drop-offan namin. Gis lang yung namin mga parts yung gauge. Dapat yan 12. Pag umaandar, 13 dapat. 12 pagka nakahinto. Hindi namin alam mga parts kung bakit nagkaganon. Meron yan. Gis na lang eh. 10.4 dapat 12 o 13. Ano? Baba tayong booking. Baba Sabi natin, baba tayong booking. Patay ko ka ng booking dyan. Gusto mo malobat ka? Lupas ka na nga. Uwi namin mga pards. Nakatatlong booking lang kami. Bukas na lang. Ayusin namin to kasi bukas may biyahe kami sa papuntang Quezon eh. May kausap kami. Regular client namin. Grabe alam kung anong problema niya. Baka baterya. Putok din naman kung baterya. Hinamo yan. Dynamo. Kung kailan may biyahe tayo bukas. Naglalambing si L300. Tagal na rin kasing walang sira na ito eh. Tagal na tayo no. Hindi tayo nasiraan. Ngayon na lang ulit. Hindi na kami nag-aircon eh. Baka malobat lalo eh. Iuwi na lang namin mga pards. Bumababa yung gauge namin no. Inobserbahan namin mga pards. Kanina bumalik na ulit sa dati. Tumaas na yung gauge. Naging 13 tsaka 14 na. Tapos sinubukan kong buksan yung aircon. Nag-aircon kami ni tatay para malaman namin. Bumiyahe kami ng mga 2 kilometro pa lang. Nalobat na naman siya. Ibig sabihin, natatalo yung kuryente. Natatalo siya pagka binubuksan natin yung mga electric fan, yung aircon, yung ilaw. Nauubos yun naman ng baterya. Ibig sabihin, hindi siya kumakarga. Mahina yung karga niya. Kulang. Kaya uwi na kami ng bahay. Gagawin namin bukas sa umaga. Papagawa namin sa alternator shop. Yung mga nag-alternator, papacheck namin. Baka may diferensya na yung alternator eh. Kaya mahina na yung karga niya. Nakakita na ni tatay. Ayun nga, inobserbahan kasi namin eh. Sabi niya alternator daw. Kaya bukas dadalhin ni tatay sa alternatoran, papagawa namin. Kasi bukas nga, may biyahe kami sa Quezon. Kukunin namin ng hapon yung items eh. Dadalhin namin ng madaling araw para umaga ng Biyernes, nandun na kami. Ayun na lang mga pards, yung vlog ko. Kita-kita na lang tayo bukas sa vlog ko ulit yung papuntang Quezon. Maraming salamat mga pards ha.